Hello! Kung titingin ka mula sa bintana ng penthouse ni Divine Smith, para kang Diyos na nakadungaw sa mga lansangan sa ibaba. Kitang-kita ang buong Bonifacio Global City. Ang mga ilaw, ang mga building na parang Lego, at ang walang katapusang pila ng mga sasakyan. Si Divine ay 26 years old, nakaupo sa kanyang Italian leather sofa. Suot ang isang silk robe na mas mahal pa sa sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng isang taon, pero ang mukha niya, bored siya. Sobrang bored. Nasa harapan niya si Mr. Smith, ang kanyang daddy at CEO ng Smith Global Solution, ang pinakamalaking BPO company sa buong bansa. Divine, nakikinig ka ba sa akin? Tonight is the gala with the clients and investors. Kailangan na naroroon ka. Kailangan mo nagsimulang ipakita ang iyong itsura. Ikaw ang magmamana ng kumpanyang ito. Umirap ang dalaga at nilalaro lang ang wine glass nito. Dad, alam mo naman na allergic ako sa mga plastic na tao. Oh, ano naman gagawin ko doon? Ngingiti habang pinupuri nila ang business acumen ko kahit alam naman nilang wala akong ginagawa sa opisina. Exactly. Kaya nga kailangan mong mag-training. Bukas magsisimula ka sa HR department or maybe sa finance. Dad, I don't want to sit in an office. Gusto ko ng adventure. Gusto ko ng real life. Ano? Real life? Napakahirap ng totoong buhay, Divine. And this lifestyle, this is funded by the company. So you better be at the gala tonight. Or else, I am cutting your credit cards again. Tumalikod si Mr. Smith at lumabas ng penthouse kasama ang mga bodyguards niya. Naiwan si Divine na nakasimangot. Real life is expensive. Kiskis na linya. Pagkaalis ng daddy niya ay mabilis na tumayo ang dalaga. Pumunta siya sa isang tago na cabinet sa likod ng kanyang walk-in closet. Binuksan niya ito. Sa loob ay walang mga gown o alahas. Ang laman nito, isang itim na helmet, makapal na riding jacket at worn out na maong pants at boots. Pumasok naman bigla si Butler Jan, ang kanyang yaya, /best friend, /alalay simula pagkabata. Meron itong daladalang plato ng cookies. Ma'am Divine, gagawin niyo na naman po ba? Ay nako Jan, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, D, as in D ang itawag mo sa akin kapag suot ko to. Yes, gagawin ko. Alam mo, masyado na kasing suffocating dito eh. Kailangan kong huminga. Pero ma'am, STD, kapag nalaman ng daddy nyo na nag-aangkas rider kayo baka atakihin nyo sa puso. At baka ako ang una sisantahin nun. Ay nako, hindi niya malalaman. Nasa gala siya. Ang akala niya nasa kwarto lang ako at nagmamaktol. Sige no, pagtakpan mo na muna ako ulit please. Sige na Jan, ikaw lang love ko sa bahay na to eh. Ay nako, anong pa nga po bang magagawa ko? Pero sige na nga, basta mag-iingat kayo ha. Yung motor ninyo, pinalagyan ko yun ng full tank at nasa service elevator na. Ikaw talaga yung the best. Uuwi ako bago mag-midnight. Cinderella lang ang peg. Kinuha ni Divine ang helmet at tumingin siya sa salamin. Wala na ang heiress na si Divine Smith. Ang nakikita niya ay si D, ang astig na rider na walang apelyedong kailangan protektahan. Samantala sa ika-20th floor ng Smith Global Solution Building na pag-aari ng pamilya ni Divine, ibang-ibang mundo. Magulo, maingay at puno ng tunog ng mga nagtatype sa keyboard at mga ahente na nag-English na may fake accent. Si Paulo Aragon, 27 years old, ay nakatitig sa kanyang monitor. Pulang mata, gulo-gulo ang buhok at halatang puyat. Queuing ang tawag nila sa sitwasyon ngayon. Sunod-sunod ang pasok ng tawag, walang hingahan. Nasa tabi niya si Kiko, ang work bestie niya na palaging may dalang chismis at fish crackers. Bumulong ito habang nakamute ang headset. Uy, Pau, tingnan mo si Ma'am Terror papunta dito. Mukhang may dalaw na naman ng dragon. Tumingin naman si Paulo. Nakita niya si Miss Vina, aka Ma'am Terror, ang operations manager nilang laging nakapula at laging galit. Huminto si Miss Vina sa likod ni Paulo. Mr. Aragon, why is your AHT average handling time is so high today? 10 minutes ang isang tawag? Ano, nakikipagkwentuhan ka ba sa customer o nagtatrabaho? Tinanggal ni Pau ang headset ng bahagya.
Ano ko, pasensya ka na ma'am. Irate ho kasi yung caller. Nagka-problema sa billing. Inaayos ko lang po para hindi na mag-call back. I don't care about your explanation. I only care about the numbers. Kapag hindi mo binabaan ang AHT mo by the end of shift, say goodbye to your incentives. At baka ang pinaka-worst, pati trabaho mo ay magpaalam na rin. Pero ma'am, quality naman po yung... Did I ask for your opinion? No, sige na. Mag-take ka na ng calls. Now! Umalis si Miss Vina na parang bagyo. Napahawak na lang si Paulo sa noo niya. Gusto niya sumigaw at gusto niya mag-resign pero naalala niya ang nanay niyang may maintenance na gamot at ang kapatid niyang nasa college na. Mo na lang muna yun, pre. Alam mo, kulang na kasi sa dilig yan. Kain ka muna, pampatibay ng loob. Ay, nako, Kiko. Sawang-sawa na ako. Araw-araw na lang ganito na parang robot ang tingin nila sa atin. May-ari ng kumpanyang to si Mr. Smith, di ba? Siguro, nasa yacht lang yun ngayon. Nagpapakasarap habang tayo dito, pinapagalitan dahil sa 10 minutong tawag. Ganun talaga ang buhay, pare. Tayo ang alipin at sila ang hari. O sige na, mag-logout na tayo. Tapos na yung ship. Umuwi na tayo bago pa bumalik yan si Dragon Bina. Nag-logout si Paulo. Pagod na pagod ang katawan at utak niya. Gusto lang niyang makauwi agad. Binuksan niya ang kanyang phone para mag-book ng ride. Grabe ang mahal, 500 pesos. Surge taxi. Ano ba naman yun, walang mapili. Ay, angkas na lang sana. Ito na lang, angkas na lang. Sana meron tumanggap. Pinindot niya ang searching for riders. Sa labas ng building, nakaparada ang isang itim na Ducati Scrambler. Oo, Ducati pero dahil gabi at dahil hindi naman maalam sa motor ang karamihan, mukha lamang itong isang ordinaryong motor na medyo malaki. Nakaupo si Divine sa motor. Naka full face helmet na itim. At nag-inquire na kasi siya dito noon dahil trip lang niya dati. Pero ngayon ay may account na siya. Tumunog ang phone niya na nakakabit sa holder. New booking request. Pick up. Smith Global Solution Tower. Drop off. Sampaloc, Manila. Passenger name, Paulo Aragon. Napangiti si Divine sa loob ng kanyang helmet. Hoy, Smith Global? Sa building ni Daddy? Ayos, makikita ko na ang mga minions niya. Okay, accept. Bulong ni Divine sa kanyang sarili. Kinlik niya ang accept. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Paulo sa waiting shed at doon pinagpapawisan. Ayun, buti na lang may tumanggap. Di? Ano to? Ang babae? Ayos lang, basta makauwi na ako. Pagkalipas ng 5 minuto ay huminto ang itim na motor sa harapan ni Paulo. Ang ganda ng motor, makintab, at ang rider ay kahit naka-helmet at jacket, halatang maliit at balingkinitan. Itinaas ni Divine ang visor ng helmet niya. Mata lang ang kita. Ang ganda ng mga mata niya, matapang pero nangungusap. Paulo? Uy, ang ganda ng motor mo, boss ah. Ducati ba to? Wow, sosyal. Pwede palang ipang-angkas to. Natulala si Paulo sa ganda ng motor, samantalang si Dee naman ay natawa ng mahina. Pwede naman ho yan, sir, basta may gulong. Sakay na, may extra helmet yan sa likod. Kinuha ni Paulo ang extra helmet. Amoy bago at hindi amoy pawis ng ibang tao. Amoy vanilla ito. Teka, Boss D. Ang bango ng helmet mo ah. Amoy mayaman. Bagong laba kasi yan. Sige na, sakay na ho. Kapit sa bewang kung takot mahulog. Sumakay si Paulo. Medyo nailang siyang kumapit sa bewang ni Dee kasi na-realize niyang babae nga ito at ang liit ng bewang. Humawak na lang siya sa likod ng motor doon sa may grab bar. Okay no, Boss D. Sampalok tayo ah. Dadaan ba tayo ng EDSA? Oo, shortcut tayo kung saan pwede, kaya kumapit ka na mabuti. Nagsimula ng paandarin ni Divine ng motor. Ang lakas ng makina nito. Muntik nang matumba si Paulo pag atras, kaya napayakap siya bigla sa bewang ni Divine. Uy! Teka lang. Daan-daan lang, boss. Naku, gusto ko pang makauwi ng buhay. Ay naku, sorry ah. Malakas kasi talaga humatak to eh. I-relax ka lang dyan. Sa EDSA, ang pambansang parking lot ng Pilipinas. Usad pagong ang mga sasakyan. Pula ang paligid dahil sa taillights. Pero si Divine, sanay na sanay itong sumingit. Singit sa kanan, singit sa kaliwa. Magaling siya na parang sumasayaw lang ang motor niya sa gitna ng mga higanting bus. Dahil traffic, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap.
Grabe, ang galing mo naman sumingit, Boss D. Teka, matagal ka na bang rider? Oo, bata pa lang ako nagmomotor na ako. Ito lang ang way para makatakas sa traffic. Ikaw, mukhang pagod na pagod ka. Galing ka sa trabaho? Nagsinungaling pa si Dee pero di naman nahalata yun ng binata. Oo, boss. Call center agent ako. Diyan ako sa May Smith Global. Ah, talaga? Maganda ba dyan? Balita ko malaki magpasweldo yan si Mr. Smith Natawa naman si Paulo na mapakla. Malaki nga yung sweldo, kapalit naman ni kaluluwa mo. Alam mo, grabe, Boss D. Yung may-ari niya si Mr. Smith, siguro, hindi nun alam ang pakiramdam ng nagugutom o kaya napapagod. Ang balita namin, yung anak nun, yung babae, spoiled brat daw yun. Natigilan si Divine at muntik na niya mapiga ang preno. Ha? Spoiled brat? Teka, sino bang may sabi? Kilala mo ba? Hindi ko kalala personally pero syempre, ganun naman talaga yung mga mayayaman, di ba? Nasa penthouse lang, nagpapakasarap. Samantalang kami, pinapagalitan ng manager dahil lang sa metrics. Kung alam lang sana nila ang hirap ng mga tao sa baba. Natahimik si Divine. Naramdaman niya ang bigat sa boses ni Paulo. Ito ang real life na hinahanap niya. Ang opinyon ng tao na walang halong filter. Baka naman hindi lang nila alam. Mali mo, gusto nilang tumulong pero hindi nila alam kung paano. Ewan ko, pero kung ako may-ari ng kumpanyang to, hindi ko talaga hayaang tratuhin ng ganito mga empleyado ko. Tatanggalin ko yung mga manager na may power tripper. Gaya ng boss namin kanina, si Ma'am Vina. Grabe, dragon talaga. Vina? Teka, operation manager? Noted. Bulong ni Divine sa kanyang isip. Talaga? Grabe Ano bang ginagawa niya? Ay nako, alam nyo ba, sigaw yun na sigaw. Pinapaya kami. Alam mo yung pakiramdam na ginagawa mo naman yung lahat pero laging kulang pa rin. Alam mo, nakakapagod kaya, Boss D. Minsan, gusto ko na lang maging rider na katulad mo. Ang laya-laya nyo tingnan. Napangiti si Divine sa loob ng helmet. Malaya. Yun din ang tanging bagay na gusto niya. Hindi rin kasi madali yung buhay namin, Pao. Mainit, maulan at saka delikado. Lahat tayo may kanya-kanyang laban pero alam mo, bilib ako sa'yo dahil lumalaban ka para sa pamilya mo. Oo, breadwinner kasi ako eh. May sakit si nanay. Nag-aaral pa si Bunso. Kaya kahit dragon yung boss namin, tinitiis ko talaga. Naramdaman ni Divine ang respeto para sa lalaking nakasakay sa likod niya. Ibang-iba ito sa mga lalaking nakakadate niya sa high society na puro kotse at yaman lang ang bukang bibig. Ganun ba? Sige, kapit ka lang, Pao. Mali mo, magbago ang ihip ng hangin. Baka may dumating na anghel dyan sa kumpanya ninyo. Anghel? Naku boss, sa impyerno ng call center, walang anghel dun. Puro demonyo lang. Natawa naman si Divine. Well, tingnan natin. Pinaharurot na ulit ni Divine ang motor ng lumuwag-luwag ang daan. Nakarating sila sa tapat ng maliit na apartment ni Paulo sa Sampaloc. Masikip ang kalsada, maraming nakaparadang tricycle. Huminto si Divine at bumaba si Paulo at saka inabot ang helmet. Eto, maraming salamat Miss D. Ang bilis mo. Ang solid talaga. Teka, magkano nga ulit? Nasa apps naman, 180 pesos. Dumukot si Paulo sa bulsa niya. Naglabas siya ng 200 pesos. Eto, 200. Keep the change na boss. Pangmerienda mo. Salamat sa pakikinig sa mga drama ko ha. Tiningnan ni Divine ng 20 pesos na sukli. Para sa kanya na bilyonaryo ay wala itong halaga. Pero galing kay Paulo na hirap sa buhay, para ito ang pinakamalaking tip na natanggap niya. Maraming salamat, Pao. Okay lang yun. Alam mo, minsan, kailangan lang natin na makikinig. Oo nga So ulitin, Boss D. Sana ikaw ulit yung mabook ko. Ang ganda ng motor mo. Nakakapogi. Itinaas ni Dee ang visor at lumabas ang nakangiti niyang mga mata. Sige, hanapin mo lang si Dee. Ingat ka, Paulo Aragon. Okay, ikaw rin. Ingat ka, boss. Pinaandar na ni Divine ang motor at umalis. Sinundan siya ng tingin ni Paulo. Grabe, ang astig nun Babae pa talaga. At ang bango. Parang hindi amoy usok.
Nakauwi na si Divine bago maghating gabi. Mabilis siyang nagbihis pabalik sa silk pajamas niya bago pumasok si Butler John. Hindi. Madam Divine. Kumusta naman ang ride? Wala bang disgrasya? John, it was enlightening. Ano? Enlightening? Bakit? Nag-meditate ho ba kayo sa motor? Ay nako John, kilala mo ba si Vina, yung operation manager sa office? Parang naririnig ko na yon. Iyong mataray daw. I want her file on my desk tomorrow morning at gusto ko rin ang listahan ng lahat ng empleyado sa team niya. Specifically, si Paulo Aragon. Nagulat ang butler. Teka ma'am. Akala ko ba ayaw ho ninyo sa opisina? Nagbago ng isip ko. Dad was right. I need to start showing my face pero hindi sa paraang gusto niya. Kinuha naman ni Divine ng 20 pesos na tip ni Paulo na nilagay niya sa bedside table. Okay, I'm going to fix that company, John, from the inside, and I am going to do it while riding my Ducati. Umaga na. Maaraw sa BGC. Habang ang ibang tao ay nagmamadaling pumasok sa trabaho, si Divine Smith ay busy sa isang misyon. Hindi sa boardroom, kundi sa kanyang living room na puno ng monitors. Kasama niya si Butler John na may hawak na tablet at mukhang stress na stress. John, naayos mo na ba? Gusto ko, kapag nag-book si Paulo Aragon mamayang gabi, ako lang ang makakatanggap ng booking niya. Miss D, alam mo ba ninyo na illegal ito? Ang ginagawa natin ngayon ay hinahack natin ang algorithm ng riding app. Kapag nalaman ito ng IT department nila, baka maban tayo. Ay nako John, binili ni Daddy ang shares ng app na yan last year. Technically atin yan. So gawin mo na. I want priority access to Paulo. Okay, priority access. Ma'am, crush niyo po ba yung call center agent? Natigilan si Divine. Crush? Siya? Ang babaeng ang standard ay mga modelo at negosyante? Umirap naman si D. Ano? Crush ko siya? Hindi no. Asset siya dyan. Siya magiging mata at tenga ko sa kumpanya. Dahil sa kanya, nalalaman ko kung sinong manager ang dapat sibakin. It's strictly a business with, motorcycle benefits. Okay, motorcycle benefits. Sige na nga ho. O ayan na ma'am. Nakaset na ho. Kapag nag-online si Paolo at nasa Regis ka, 100% na magmamatch po yan kagad. Napapalakpak ang dalaga sa effort ni John. Perfect. And now, prepare my gear. Tonight, babiyahe ulit ako. Teka ma'am, may dinner kayo with the board of directors mamaya. Cancel mo na. Sabihin mo masama ang pakiramdam ko. Or better yet, sabihin mo na may field inspection ako. Totoo naman Tumayo si Divine at pumunta sa bintana. Tinitigan niya ang building ng Smith Global Solution mula sa malayo. Humanda ka, Miss Vina. Paparating na ang karma mo at nakadukati siya. Gabi na naman. Labasan na ng mga ahente. Si Paulo at Kiko ay lumabas ng building. Pareho mukhang binugbog ng Matrix. Ay, grabe pre. Nakita mo ba si Ma'am Vina kanina? Kulang na lang, bugahan ako ng apoy. Late lang ako ng 1 minute sa login, memo ka agad. Hayaan mo na, stress din siguro yun sa taas. Ang iniisip ko ngayon paano uuwi? Ay no, sana makabook ako kagad. Inilabas ni Paulo ang phone niya. Nag-book siya, searching for rider. At wala pang 5 segundo ay biglang may lumabas na rider found. Rider name, D. Motorcycle, Ducati. Napangiti si Paulo. Uy, ayos. Si D ulit Ang bilis. Ano? Sino ba yung si D? Yung chicks na rider kagabi? Gago, huwag mong tawaging chicks yun. Astig yun, boss din ang tawag ko rin At saka alam mo, ang bait-bait niya. Nakikinig siya sa mga drama ko sa buhay. Maya-maya ay huminto ang pamilyar na itim na Ducati sa harapan nila. Itinaas ni Divine ang visor niya. Going home, Mr. Aragon? Lumapit at tuwan-tuwa naman ang binata. Boss D, ikaw na naman. Ay, grabe ang swerte ko Nakabang ka ba rito? Hindi naman, sakto lang. Napadaan ako. Nag-drop ako ng pasero dyan sa kanto. Oh, halika na. Uy, hi Boss D. Pwede ba ako rin ihatid mo minsan? Ang angas ng motor mo Tiningnan ni Divine si Kiko mula ulo hanggang paa. Nakatsinelas kasi dahil masakit ang paa sa sapatos at may mantsa ng kape ang shirt. Sorry, fully book ako Si Paulo lang ang pasahero ko tonight. Exclusive.
Namula si Paolo sabay siniko niya si Kiko. Bumulong ang kaibigan ni Pao sa kanya. Exclusive daw oh. Iba ka talaga, Pao. Baka type ka niyan. Ang gago. Sige na, uuwi na ako. Ingat ka pre ah. Sumakay si Paolo sa likod ni Divine. Sa pagkakataong ito ay mas komportable na siya. Hindi na siya nahihiyang humawak sa bewang ni Dee pero gentle lang. Gentleman. Boss D, gutom ka na ba? Medyo. Bakit? Libre kita. Binakuha ko maliit na incentives kanina. Perfect attendance bonus yun. 500 pesos. 500? Yun lang yung bonus nila. Dad needs to increase the budget. Bulong ni Divine sa isip niya. Talaga? Sige ba? Saan ba tayo kakain? Gusto mo ba yung pares? Alam mo yung trending ngayon? Yung pares diwata? Only rice yun, tsaka only sabaw. Pares? Diwata? Ano ba yun? Magic? Basta masarap yun. Dan tayo sa may Espanya. Libre ko. Okay, sige. Lead the way, Boss Paulo. Huminto sila sa isang mataong parisan sa gilid ng Espanya. Usok, ingay, amoy ng baka at star anise na humahalo sa usok ng jeep. Bumaba si Divine. Medyo napaatras siya. Sanay siya sa fine dining. Sanay siya sa steak na may gold flakes. Ang nakikita niya ngayon ay mahabang besa na gawa sa kahoy. Mga taong nakakamay kumain at isang malaking kaldero na kumukulo. Excited ang binata na inalalayan si Dee. Dito, Boss D. Umuupo ka. Ako na yung order. Umupo si Divine sa bangkito. Medyo madulas ang mesa dahil sa mantika. Pasimple siyang kumuha ng alcohol sa bulsa at pinunasan ang pwesto niya. Ay, okay Divine. This is a field work. Immerse yourself, okay? Don't be maarte. Bulong nito muli sa kanyang sarili. Maya-maya ay dumating si Paulo na may dalang 2 mangkok ng pares o beef stew, 2 platito ng kanin at soft drinks na nasa plastic na may straw. Oh, heto na. Pares with laman na taba, tapos Mountain Dew sa plastic. Ang sarap nito, sold. Tiningnan ni Divine ng pagkain. Kulay brown na sabaw at may lumulutang na mga taba. Paulo, ano yung lumulutang-lutang? Yan ba? Taba yan. Yan yung nagpapasarap. Tikman mo, lagyan mo ng chili oil at saka kalamansi. Pinanood ni Divine si Paulo. Piniga ni Paulo ang kalamansi, naglagay ng sili at hinalo ang sabaw sa kanin. Sumubo si Paulo ng malaki. Ang sarap. Kain ka na, Boss D. Huwag kumaya. Kinuha ni Divine ng kutsara na medyo manipis. Kumuha siya ng konting sabaw at laman. Sinubo niya at nanlaki ang mga mata ni Divine. Oh my God! Ano to? It's salty. It's sweet. It's umami? Bakit mas masarap pa to kaysa doon sa 5,000 peso soup na nasa hotel? No, diba? Anong lasa? Napangiti naman si Dee. Pwede masarap siya at malasa. Diba? Sabi ko sa'yo, walang sinabi mga restaurant dyan. Ito ang lasa ng Maynila. Habang kumakain sila, napansin ni Paulo na medyo poised pa rin kumain si Dee. Dahan-dahan at walang tapon. Alam mo, Boss D, parang kang anak mayaman na naglayas. Nasa mid naman bigla si Divine. Teka, ano? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi ang linis-linis mo kumain. Tapos yung motor mo, Ducati. Tapos amoy Joe Malone ka pa. Inamoy ni Paulo si Dee ng pabiro pero namula ang dalaga. Ito, regalo lang to, yung pabango. Fake lang yun. Binili ko dun sa Divisoria. Joe Malone nga yung brand eh. Nagtawanan sila. Pero seryoso di, bakit ka nagra-rider? Babae ka tsaka delikado sa daan. Ibinaba ni Divine ng kutsara at tumingin siya kay Paulo. Kasi gusto ko ng kalayaan, Pao. Sa bahay kasi namin ay parang kulungan. Masyadong maraming rules. Masyadong maraming expectations. Hindi katulad dito sa kalsada. Walang may pakialam kung sino ako. Basta may helmet ako si Dee. Yun lang. Naintindihan ni Paulo lungkot sa mga mata ng dalaga. Okay, nagets kita.
Ako naman, kaya ako nagtatrabaho sa call center kahit ayoko kasi wala akong choice. Breadwinner eh. Minsan, naiinggit ako sa'yo. Alam mo, ang tapang-tapang mo. Matapang ka rin naman, Paolo. Tinitiis mo si Ma'am Vina araw-araw para sa pamilya mo. Ang tawag doon is bravery. Napailing naman ang binata. Alam mo, speaking of Mama Vina, alam mo ba yung ginawa niya kanina? Ano? Sige, ikwento mo. Handa na ang mental notes ni Divine. Habang umiinom sila ng soft drink sa plastic, naglabas ng sama ng loob si Paolo. Nag-request kasi ako ng leave next week. Birthday kasi ng nanay ko. 60th birthday niya at senior citizen na. Gusto ko sanang ipagluto o ilibre man lang sa labas. Oh, ano bang sabi? Ayun, deny daw. Dahil peak season daw eh. Ano namang peak season February pa lang. Wala naman ding holiday. Alam mo, sadyang pakiramdam ko ayaw lang niyang mag-approve. Sabi pa niya, work is priority and your mother can celebrate without you. Nagdilim ang paningin ni Divine. Kumuyom ang kamao niya sa ilalim ng mesa. Talaga? Sinabi niya yun? Your mother can celebrate without you? Oo, ang sakit niya eh. Alam mo, umiyak si nanay nung tinawagan ko. Sabi niya okay lang daw. Sanay na siya pero ako, alam mo, nadurog ako noon, Miss D. Nagtatrabaho ako para sa kanila pero hindi ko sila makasama sa mga espesyal na araw. Nakita na Divine ng luha sa gilid ng mata ni Paolo. Agad itong pinunasan ni Paolo gamit ang likod ng palad niya. Sorry naging madrama na naman. Alam mo, nakakainis kasi. Alam mo, sana talaga mapalitan na yung si Ma'am Vina. O kaya, sana makonsensya yung may-ari ng kumpanya. Huminga ng malalim si Divine at naging seryoso. Paolo, makakapag-leave ka, okay? Pangako. Tumawa naman na mapait ang binata. No, malabong mangyayari yan, Boss D. Paano naman mangyayari yun? Ikaw ba yung boss dun? Basta malakas ako sa universe. Mag-file ka ulit bukas. I-email mo na diretso sa HR head. O kaya sa CEO kung may email ka. Ano? Sa CEO? Si Mr. Smith? Nako, hindi nagbabasa ng email ng mga alipin yun. Tama ka. Si Mr. Smith ay hindi. Pero si Miss Smith, oo. Sige na, itry mo lang. Wala namang mawawala. Tumayo si Divine. Tara na, ihahatid na kita at baka mapuyat ka pa. May mission pa tayo bukas. Ano? Ano mission? Yung pag-approve ng leave mo. Kinabukasan ay maagang-maagang nagising si Divine. Nasa home office siya. John, send this email now. Use the alias of the chairman's office, Special Oversight Committee. Sandali ho, Ma'am Divine. Ano naman hong content ang ilalagay ko? Okay, sige, ganito ang ilagay mo Subject, Immediate Investigation and Operation Management. Account, Telco Bravo. At ang isulat mo ay ito. It has come to our attention that certain managers are denying mandatory leaves arbitrarily. Effective immediately, all leave requests for family milestone birthdays, graduation, medical are auto-approved unless critical impact is proven. Also, investigate Ms. Vina for hostile work environment. Report due in 24 hours. Ala, grabe naman yun, ma'am. Auto-approve. Naku, pag ganyan, baka maubos ho ang ahente ninyo yan. Mas mauubos sila kung magre-resign sila dahil sa burnout, John. Happy employees make happy customers. Ano ka ba? Basic logic yun. Sige na, gawin mo na yan. At ng mga araw nga niyon sa opisina, nasa station si Paolo at walang gana. Biglang nagkagulo sa production. Patakbong lumapit si Kiko. Hoy, Pau! Pau! Tingnan mo yung email mo, dalian mo! Oh, bakit? Ano, memo na naman ba? Binuksan ni Paolo ang email niya. From HR Headquarters. Subject, Leave Approval. Aragon, Paolo. Status, Approve. Nanlaki ang mga mata ni Paolo sa nabasa niya. Ano? Approve? Teka, paano nangyari yun? Dininay na ni Vina to kahapon Ay naku, hindi lang yan. Tingnan mo si Ma'am Vina doon sa opisina. Tumingin sila sa glass room ng operation manager. Nandoon si Miss Vina na namumutla.
kausap niyang HR director na bihirang bumaba sa floor at isang lalaki nakasuit internal audit. Kitang-kita nila kung paano sermonan ng HR director si Miss Vina para itong isang basang sisiw. Balita ko may anonymous whistleblower daw na nagsumbong direkta sa board. Grabe, Pao. Baka ikaw yun Hoy, ako? Hindi Takot nga ako dyan Teka, sabi ni Di kagabi, malakas daw siya sa universe. Napangiti si Paulo. Imposible naman na si D. Rider lang yun. Siguro nagkataon lang. Pero sobrang saya niya. Nilabas niya ang phone niya at nag-text siya sa number ni D na nakuha niya sa application. Ito ang message ni Paulo kay D. Grabe, boss. Himala. Approve ang leave ko. Makakapag-celebrate kami ni nanay. Maraming salamat sa good vibes mo. Ikaw talaga yung lucky charm ko. Sa penthouse naman ay tumunog ang phone ni Divine. Binasa niya ang text. Napangiti siya ng abot tenga. You're welcome, Pao, but we're just getting started. Bulong ng dalaga sa kanyang isipan. Aba, grabe, mama. Kilig na kilig. Baka naman ma-inlove na kayo dyan sa asset ninyo. Hoy, tumigil ka nga dyan Prepare the bike. Susunduin ko siya mamaya. And we will going to celebrate tonight. Gabi na ulit. Pauwi na sila. Masaya si Paulo. Hindi siya nakakaramdam ngayon ng pagod. Ang gaan ng pakiramdam niya. Nakasakay siya ulit sa likuran ni D. Grabe, boss D. Alam mo, ang saya-saya ko talaga ngayon. Maraming salamat talaga. Diba, sabi ko sa iyo tiwala lang. At teka, saan tayo? Uuwi na ba? Pwede bang umikot-ikot muna tayo? Kahit 10 minuto lang. Gusto ko lang namnamin yung hangin. Babayaran ko na lang extra gas. Sige na, libre na. Kumapit ka. Pinaharurot ni Divine ang Ducati paakyat ng flyover. Walang traffic masyado sa itaas. Kitang-kita nila ang city lights. Ang hangin ay malamig. Sa sobrang saya ay napatas ng kamay si Paulo na parang sa Titanic, pero nasa motor. Woo! Thank you, universe! Natawa si Divine. Naramdaman niya ang saya ni Paulo nang tumagos sa likod niya. Biglang nag-break ng konti si Divine dahil may lubak. Napayakap si Paulo na mahigpit. Ang dibdib niya ay dumikit sa likuran ni Divine. Ang baba niya ay nagpatong sa balikat nito. Natigilan silang dalawa. Sobrang lapit. Amoy na amoy ni Paulo ang vanilla scent ni D. Amoy na amoy naman ni Divine ang fresh laundry scent ng polo ni Paulo. Bumilis ang tibok ng puso ni Divine. Bumulong sa helmet si Paulo. Grabe, ang bango mo talaga, Boss D. Ha? Nako, fabric conditioner lang yan. Namula ang dalaga. Buti na lang ay may helmet siya kaya hindi nahalata. Pero alam nilang dalawa na hindi lang yan fabric conditioner. May spark, may kuryente. At sa gitna ng EDSA habang tumatakbo motor, naramdaman ng bilyonaryang si Divine Smith ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ang kiligin sa isang simpleng yakap ng isang ordinaryong lalaki. Isang linggo matapos ang himala ng leave approval, gumandang mood sa opisina. Hindi na masyadong dragon si Miss Vina dahil under probation siya at mas ganado na si Paulo magtrabaho. Dahil sa taas ng stats ni Paulo, quality assurance niya ay 100%. Siya ang naging top agent of the month. Nagpatawag ng emergency meeting sa production floor. Nakangiti ng pilit si Vina na halatang labag sa loob. Okay, team, listen up. I have an announcement. As part of the company's 25th anniversary, the board of directors is throwing a grand masquerade charity gala this Saturday at Shangri-La the Fort. Dahil sa announcement na yon ay nagbulungan ng mga ahente. Shangri-La? Napakasosyal naman nun. Okay, listen up. Not everyone is invited. Only the top 10 performers per department. And, unfortunately, Mr. Aragon, kasama ka sa listahan. Nagpalakpakan ng team at hinampas ni Kiko si Paulo sa braso. Ayos, pre! Shangri-La! Makakatikim na tayo ng steak na hindi gawa sa tofu. Kasama rin ako kasi top 9 ako. Salamat sa pangungopya ng spill kay Paulo. No, Agayla, ibig sabihin, formal dapat yung isusuot. Nako, wala akong suit, Kiko. Meron lang ako yung barong na sinuot ko nung graduation. Masikip na nga yun sa leeg ko ngayon Okay, correction It is a black tie event. Strictly formal.
no barong and no rubber shoes, and wear a mask. Kapag nagmukha kayong waiter, I will personally escort you out. Okay ba yun? Umalis si Miss Vina. Naiwan si Paolo na namomroblema. Ay nako Kiko, paano ba to? Magkano ba mag-rent ng suit? Wala pa nga akong sweldo eh. Yung bonus ko, pinadala ko na kay nanay para sa handa niya. Ay nako pre, diskarte lang yan. Manginom ka sa kapitbahay. O kaya, magtanong ka dun kay Boss D. Di ba sabi mo marami yung koneksyon? Malay mo may kakilala siya na nagpaparenta. Gaya ng nakasanayan ay sinundo ni D si Paolo. Habang nasa biyahe, medyo light traffic ngayon. Kinuwento ni Paolo ang problema niya. May intercom na ang dalaga. Nag-upgrade si Divine ng helmet na may Bluetooth para mas madaling mag-usap. Boss D, problema ko talaga yung suit eh. Nakakaya naman kung pupunta ako doon mukhang ewan. Tsaka baka mapahiya ako sa harapan ng mga boss ko. Sabi nila, nandun daw yung pamilya Smith. Ha? Ang pamilya Smith? Ay nako, sus, tao lang din naman yung mga yun. Naku, huwag ka matakot pero alam mo, sige, may kakilala ko. Talaga? Magkano yung renta? Libre na. Pinsan ko kasi yung may-ari nun at may shop siya sa Quezon City. Mahilig yun magpasukat. Ibigay mo sa akin ang size mo at ako nang bahala. Ha? Nako, hindi na. Nakakaya naman na Boss D. Libre na nga yung hatid, libre pa yung suit. Ay nako, pag ganyan ng ganyan eh. Baka may in love na ako sa inyan. Tumawa si Paolo. Biro lang yun para sa kanya, pero sa loob ng helmet ni Divine, namula ang pisngi niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hoy, huwag kang marupok ka. Basta padadalan kita ng box sa Sabado. Mag-ayos ka. Gusto ko, ikaw ang pinakagwapo doon para mainis yung Vina na yon. Okay, sige. Para sa'yo, Boss D. Magpapapogi ako kahit mukha akong patatas. Bumulong naman ng dalaga. You are not a potato, Paolo. You're a prince. Teka, ano yun? May sinasabi ka ba, Boss D? Wala. Sabi ko kumapit ka at lulusot tayo sa truck. Sabado, araw ng gala. Sa apartment ni Paolo ay may kumatok. Isang delivery man na naka-helmet din. Pero si Butler dyan talaga ito na nag-disguise. Magandang umaga ho. Delivery ho para kay Mr. Aragon. Galing po ito kay Miss D. Iniabot ni John ang isang malaking itim na kahon na may gold ribbon. Pag alis ng delivery man ay binuksan ni Paolo ang kahon. Nanlaki ang mga mata niya. Sa loob ay isang Hugo Boss tuxedo na tinanggalan lang ni Divine ng tag. Isang pares na makintab na leather shoes at isang itim na maskara na may silver lining. May note na nakalagay. Huwag mo nang isusoli yan. Luma na yan. Pinaglumaan ng pinsan ko at maskip na sa kanya. Bagay sa yan. Enjoy the party, ha? Grabe, ang bango at ang ganda ng tela. Luma ba to? Bakit parang bago? Ang yaman naman ng pinsan ni Miss D. Samantala sa penthouse, inaayusan si Divine ng isang team ng professional stylist. Ma'am Divine, you look breathtaking. Tumingin naman si Divine sa salamin. Suot niya ang isang midnight blue gown na puno ng crystals. Backless ito at hapit sa katawan. Ang buhok niya ay naka-updo na may ilang strands na nakalaglag. Sinuot niya ang kanyang maskara. Isang eleganteng maskara na puno ng diamonds. Tanging mata at labi lang niyang kita. Biglang pumasok sa kwarto ang kanyang ama. Divine, handa ka na ba? Yes, Dad. I'm ready. Okay, mabuti kung ganun. Ngayong gabi, papakilala kita sa lahat bilang formal na tagapagmana. Huwag mo kung ipapahiya. Umakto ka na katulad ng mga Smith. Bumulong naman sa sarili ang dalaga. Don't worry, Dad. I'll act like a Smith, but my heart belongs to the streets tonight. Ang ballroom ay parang eksena sa pelikula. Malalaking chandelier, live orchestra, at overflowing champagne. Ang mga bisita ay nakamaskara, pero halatang mga mayayaman at powerful. Dumating si Paolo at Kiko. Si Kiko nakarenta ng suit na medyo maluwag. At si Paolo naman ay nagmukhang si James Bond. Ang suot na tuxedo ni Paolo ay fit na fit. Ang tindig niya ay nagbago. Napanganga ang kaibigan niya. Teka, pre! Uy, pare! Ikaw ba yan? Wow! Mukha kang kay drama actor. Teka, saan mo ba nakuha yan? Ito ba? Binigay ni Boss D. Sabi niya, luma daw ng pinsan niya. Ano pare? Luma? Wow, Hugo Boss yan. Alam mo ba ang presyo niyan?
Isang 3 sweldo natin yan. Alam mo ba, baka sindikato yung si Miss D ha? Huy, siraulo ka talaga. Tara na nga, hanapin na natin yung lechon. Pumasok na sila at pinagtitinginan si Paulo. Akala ng iba, isa siyang young investor o anak ng politician. Sa kabilang dulo ng ballroom, bumukas ang malaking pinto. Tumahimik ang lahat. Dumating ang pamilya Smith, si Mr. Smith, at sa braso niya ay si Divine. Naglakad sila sa red carpet. Ang gown ni Divine ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Agad namang napahinto si Paulo sa pagnguya. Grabe, sino yun? Ayan, si Divine Smith yan. Ang unika iya at ang prinsesa ng kumpanya. Grabe pre, tao ba yan? Bakit parang Diyosa? Tinitigan ni Paulo si Divine. Kahit nakamaskara ito, may pamilyar sa mga mata nito. Yung tapang at yung lungkot. Teka sandali, parang nakita ko na yung mga matang yun. Pero imposible. Si D, lagi naka-helmet. Pero ito, naka-gown. Ang layo. Bulong ni Paulo sa kanyang sarili. Umakyat si Mr. Smith at Divine sa stage. Welcome everyone. Tonight, we celebrate success. And tonight, I present to you the future of Smith Global. My daughter, Divine Smith. Nagpalakpakan ng lahat. Kumaway si Divine, pero ang mata niya naghahanap sa crowd. Hinahanap niya ang isang lalaking nakatoksido na alam niyang magmumukhang prinsipe. At nakita niya ito sa tabi ng chocolate fountain. Si Paulo. Napangiti si Divine at bumulong siya. Gotcha! Nagsimula ang sayawan. Tumugtog ang orkestra na isang waltz. Bumaba si Divine ng stage. Maraming lumapit na mayayamang lalaki para isayaw siya. Pero ang lahat ng mga yon ay kanya lamang tinanggihan. Agad naman siyang naglakad diretso sa kinaroroonan ni na Paulo. Si Paulo ay busy sa pagkuha ng shrimp tempura. Mula sa likod ni Paulo, gamit ang kanyang corporate voice na medyo modulated, ay nagsalita ang dalaga. Enjoying the food, Mr. Aragon? Lumingon si Paulo. Muntik na niya mabitawan ng plato. Nasa harapan niya ang prinsesa. Ang bango at amoy vanilla. Natataranta naman na pinunasan ng binata ang kanyang bibig. No, Miss Smith, yes ho. Masarap po ang ngipon. Good evening po, ma'am. Yumuko si Paula bilang respeto. Siniko siya ni Kiko na tulala din. No need to bow and please call me Divine tonight. May I have this dance? Nanlaki ang mata ng buong ballroom. Ang tagapagmana ay nagayang sumayaw sa isang empleyado. Si Miss Vina na nasa gilid ay halos mabulunan sa iniinom niyang wine. What? Bakit naman sa ahente? Ako ba, ma'am? Nako, baka magalit yung daddy niyo at saka hindi ako marunong mag-waltz. Budots lang ako ang alam ko. Natawa si Divine, isang tawa na pamilyar kay Paulo. Yung tawa na narinig niya sa loob ng helmet. I lead, okay? Just follow me. Hinawakan ni Divine ang kamay ni Paulo at hinila ito sa dance floor. Pumwesto sila, isang kamay sa bewang at isang kamay na magkahawak. Nagsimula silang gumalaw. Sa malapitan ay lalong naamoy ni Paulo ang pabango ni Divine. Bumulong ang binata sa dalaga. Ma'am, ang bango niyo po. Yung amoy niyo ay parang pamilyar. Kinabahan si D, pero pinanatili niya pa rin ang kanyang composture. Common scent lang to, maraming gumagamit. Hindi po kasi may kaibigan ako na rider siya. Si D, ganitong-ganito yung amoy niya. Pati ho yung tawa niyo kanina. Tinitigan ni Paulo si Divine sa mata. Ang mga matang nasa likod ng diamond mask. Alam niyo, kamukha niyo rin ho siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Divine. Buko na ba siya? Lumapit sa tenga ni Paulo ang dalaga. Mr. Aragon, everyone has a doppelganger. Baka namimiss mo lang ang kaibigan mo. Tell me, close ba kayo? Opo, sobra. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Kahit mayaman kayo at siya ay rider lang, sa totoo lang ho, mas bilib ako sa kanya. Kasi totoo siya at walang maskara. Namula naman ang binata at natigilan si Divine. Mas bilib daw ang binata sa kanya.
Nasaktan siya ng konti kasi siya rin naman yun. Pero natuwa rin siya dahil mahalaga si Dee kay Paolo. Maybe she's hiding behind a helmet because she's afraid that you won't like who really she is. Naku, imposible ho yun. Kahit sino pa si Dee, tanggap ko siya. Siya kaya yung angel ko. Sa sandaling yon, gusto nang tanggalin ni Divine ang maskara niya. Gusto na niyang sabihin, ako to Pao, ako si Dee. Pero biglang sumingit si Vina na mayroong peking ngiti. Excuse me, Miss Smith. Sorry to interrupt this, huh? Charity work, but your father is calling you. May ipapakilala daw siyang isang senador. Binitawan naman ni Paolo si Divine. Bumalik siya sa realidad. Empleyado lang siya. Sige ho, ma'am. Maraming salamat po sa sayaw. Tiningnan ni Dee ng masama si Vina. Thank you, Paolo. Bago umalis si Divine, hinawakan niyang kamay ni Paolo na mahigpit. Isang pindot na ginagawa niya kapag nagpapaalam siya sa motor. Nagulat si Paolo dahil ginagawa din yun ni Dee. Umalis si Divine kasama si Vina. Naiwan si Paolo sa gitna ng dance floor na parang tuliro. Teka, yung tapik na yun, si Dee lang yung gumagawa nun. Natapos ang gabi, pauwi na si Paolo. Naghihintay siya ng angkas sa labas. Nag-book siya at kay Dee, booking accepted. Ayos, tinanggap niya. Pero may nakita siya. Sa VIP parking area, lumabas si Divine Smith. Nakagown pa rin ito pero wala ng maskara. Nagmamadali itong sumakay sa isang itim na van. Hindi, sumakay ito sa service elevator ng parking. Sinundan ni Paolo ng tingin at nakita niya si butler dyan na may dalang malaking bag na mukhang helmet bag. Tumakbo si Paolo at nagtago siya sa likod ng poste. Nakita niya bumukas ang pinto ng isang private storage room sa parking. Lumabas si Divine. Wala na ang gown. Naka-leather jacket na siya, nakamaong at hawak ang helmet na may sticker na D. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Napabulong muli ang binata sa gulat. Nako, Divine Smith, siya si Miss D. Sumakay si Divine sa itim na Ducati na nakaparada sa sulok. Pinaandar niya ito. Nagmaneho si Divine palabas ng parking lot, papunta sa pick-up point kung saan naghihintay si Paolo. Hindi alam na Divine na nakita siya ni Paolo. Bumalik si Paolo sa waiting shed. Tulala ito. Huminto ang motor ni Dee sa harapan niya. Itinaas ang visor. Boses Dee, nakastig ang asta ng dalaga. Yo, Pao! Nako, sorry Medyo na late ako, traffic eh. Oh, ano, kumusta ang gala? Nakita mo ba si Miss Smith? Tinitigan ni Paolo si Dee. Ngayon ay kitang-kita niya na ang mga mata, ang boses, at ang amoy. Ang lahat ay nagtutugma. Oo Dee, nakita ko siya. Nagsayaw pa nga kami. Medyo kinabahan si Dee sa tono ni Paolo. Talaga? Ang galing naman. Oh, anong sabi niya? Sabi niya, everyone has a doppelganger. Natigilan si Divine. Dee, dapat ba tawagin kitang Miss Smith? Tumahimik ang buong pick-up point. Bumilis ang tibok ng puso ni Divine. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot. Bumaba ang boses ng dalaga at nawala ang astig na tono nito. Sandali, Paolo. Magpapaliwanag ako. Kaya palang yaman ng pinsan mo. Kaya pala na-approve ang leave ko. At kaya pala ang bango mo. Miss Smith, pinaglalaroan mo lang ako, no? Ginawa mo ako eksperimento. Social experiment ng mga bilyonaryo. Hindi yun ganun, Paolo. Pwede ba makinig ka? Umiling ang binata na may luha sa mga mata. Akala ko totoo ka. Akala ko naiintindihan mo ko. Yun pala, isa ka rin sa kanila. Yung mga nasa penthouse na tumitingin sa amin sa baba. Tumalikod si Paolo. Cancel booking na lang ako. Magta-taxi na lang ho ako. Naglakad palayo si Paolo. Naiwan si Divine na nakasakay sa motor. Gusto niya habulin si Paolo pero hindi niya magawa.
Alam niyang nasira niya ang tiwala nito. Tinanggal niya ang helmet niya at tumulo ang luha niya. Hindi yun laro, Paolo. Totoo yun. Totoo. Lunes ng umaga, ang production floor ay karaniwang maingay at masaya. Pero para kay Paolo, parang kulay abo ang paligid. 2 araw na ang nakalipas mula noong gala incident. 2 araw na rin niyang hindi binubuksan ang angkas application. Bumalik siya sa pagko-commute sa jeep at sa bus. Mas gusto pa niya makipagsiksikan sa pawisang mga tao kaysa makita ang babaeng nanloko sa kanya. Sa station niya, tahimik siyang nagtatrabaho. Sumilip sa cubicle ni Paolo si Kiko. Uy pare, anong nangyari sa'yo? Simula nung gala night, parang namatayan ka ng alagang goldfish. At saka, bakit naka-jeep ka na ulit? Nasaan na ba si Boss D? Wala na si D, Kiko. Wala na. Ano? Bakit? Nadisgrasya ba? Namatay? Hindi, pero patay na para sa akin, Kiko. Alam mo ba kung sino talaga siya? Siya si Divine Smith, yung anak ng may-ari. Nalaglag ang headset ni Kiko dahil sa kanyang narinig. Ano? Huy, yung Diyosa sa party? Yung rider? No pre, seryoso ka ba? Ayos yun di jackpot ka. Bilyonaryo yung driver mo. Teka, bakit ka naman malungkot? Kiko, pinaglaruan niya ako. Nagpanggap siyang mahirap para, ewan ko, pero para pagtawanan ako. Para gawing libangan. Alam mo pre, ang sakit. Nag-open ako sa kanya ng mga problema ko. Tapos, yun pala, siya yung nasa itaas. Natahimik si Kiko. Naintindihan niya ang punto ng kaibigan. Pride at tiwala ang tinamaan. Biglang tumunog ang phone ni Paolo. Isang unknown number. Alam niyang si Divine to na nakailang tawag na gamit ang iba't ibang numero. Busy ako. Sa penthouse nakatingin si Divine sa phone niya. Rejected call. Ano ho ba ma'am? Suko na ho ba kayo? Matapang na muka pero mugto na ang mga mata ni Divine. Hindi. Kung ayaw niya akong kausapin bilang si D, kakausapin niya ako bilang si Divine Smith. John, prepare my car. Pupunta ako sa opisina. Not as a visitor, but as the acting CEO. Tanghaling tapat, kasagsagan ng calls. Biglang namatay ang lahat ng monitor sa floor. Tumunog ang mga computer na namatay. Nagulat ang mga ahente. Hoy, hala, ano nangyari? Brownout ba? May kuryente naman ang ilaw sa server yata. Biglang tumunog ang emergency alarm. Lumabas si Miss Vina mula sa opisina niya. Putlang-putla at nanginginig. Everyone, please stay in your stations. Huwag kayong magpanik. Ma'am Vina, ano ba nangyayari? Offline po lahat ng tools. Paano kami magte-take ng calls? Hindi ko alam Tumawag ang IT na nahack daw ang system. Ransomware attack. Nakalock ang lahat ng files, pati ang client database. Nagkagulo na ang floor. Kapag hindi sila nakapag-take ng calls, mawawala ang kliyente. Mawawalan sila ng trabaho. Tumunog ang phone ni Miss Vina. Si Mr. Smith. Sinagot ng nanginginig ni Miss Vina ang tawag. Mr. Smith? Yes, sir. The system is down. No, sir. I don't know what to do. Opo. Nagpapanik na ang mga tao. Binabaan siya ng telepono. Sa gitna ng kaguluhan ay bumukas ang main doors ng production floor. Pumasok si Divine Smith. Hindi siya nakagown. Naka-power suit siya na puti. Nakasuot siya ng heels at ang buhok ay naka-ponytail na mahigpit. Nasa likuran niya si Butler John na may dalang laptop at walkie-talkie. Nagsimulang tumahimik ang lahat. Miss Vina, tumabi ka. Miss Divine, anong ginagawa ninyo rito? Saving this company because you clearly can't. Pumunta si Divine sa gitna ng floor. Kumuha siya ng megaphone mula kay John. Everyone, listen to me. We are under a cyber attack. The automated system is down, but the phone lines are analog and active. We can still take calls manually. Nagbulungan ng mga tao. Manual? Paano nila yun gagawin? I need the top 10 agents of every team to come forward. Kayo magiging team leaders. We will use whiteboards and markers. Isusulat ninyo ang orders ng customer at itatawag natin diretso sa warehouse gamit ang landline. It's the old school way, but it will keep the client happy until the system is up.
Walang gumagalaw. Takot ang lahat. Tumingin si Divine kay Paulo. Nagkatinginan sila mata sa mata. Sa mata ni Divine, wala ang yabang. Nakita ni Paulo ang takot na tinatago nito at ang paghingi ng tulong. Dahil dito ay tumayo si Paulo at malakas na nagsalita. Hoy kayong lahat, narinig niyo sinabi ni Ma'am, di ba? Kiko, ilabas mo whiteboard markers at Team A sa akin kayo. Team B kay Kiko kayo. Magmamanual tayo ngayon at walang uuwi hanggat hindi natatapos ang queue. Dahil tumayo si Paulo, ang top agent, ay sumunod ang lahat. Nabuhayan sila ng loob. Maraming salamat. Ginawang war room ang conference room. Puno ng papel, kape at whiteboard na puno ng sulat. Si Divine, tinanggal niya ang blazer niya. Nakataas ang manggas ng blouse. Pawisan at magulo ng buhok. Hindi siya nakaupo sa kabisera. Nasa sahig siya at inaayos ang mga cable ng landline kasama ng IT team. Si Paulo naman ay pasok-labas sa room. Dalang mga report galing sa floor. Ma'am Divine, yung shipment para sa Texas, kailangan ng approval code. Galit ng mga kliyente. Okay, sige. Code Alpha 99. Sabihin mo kay Kiko na i-bypass ang protocol. Ako nang bahala. Natigilan si Paulo. Nakita niya ang dumi sa mukha ni Divine. Nakita niya ang pagod. Ito ang babaeng akala niya ay takot madumihan. Ngayon, siya pang nagkukumpuni ng mga linya. Okay, sige po, copy. Miss Divine, hindi po ba dapat nasa opisina kayo? Ang dumi-dumi ho rito. Hayaan niyo na ho ang IT team dyan. Humarap ang dalaga kay Vina at matalimang tingin. Alam mo ikaw, Vina, kung wala ka maitutulong, ipagtimpla mo kami ng kape. I need energy and not a complaint. Nagulat naman ang operation manager sa narinig. Teka ho, ma'am. Ako? Magtitimpla? Oo naman. O baka gusto mo na i-process ka na yung termination paper mo ngayon din. Manual din yun. Mabilis na umalis si Vina papuntang pantry. Lumapit naman si Butler John kay Divine. Ano ko ma'am, tumawag ko ang daddy niyo at proud daw siya. Pero kailangan ma-restore ang system in 2 hours. Okay, sinusubukan namin dyan. Paulo? Lumapit naman si Paulo. Kamusta na ang team? Nako, pagod na sila ma'am. Gutom na sila. 6 hours na kami na walang break. Okay, sige John, umorder ka ng pizza para sa lahat. 500 boxes at sagot ko. At Paulo, thank you for leading the floor ha. Ginagawa ko lang ang trabaho ko ma'am para sa kumpanya at hindi yun para sa'yo. Oo, alam ko yun. At yun yung hinahangaan ko sa'yo. Umalis si Paulo pero sa pagtalikod niya ay napangiti siya ng kaunti. Nakita niya ang D na kilala niya sa loob ng Divine na ito. 11:00 na ng gabi at na-restore na ang system. Successful ang manual operation. Buti at walang nawalang kliyente. Nagsisigawan sa tuwa ang mga ahente sa floor. Party atmosphere dahil sa pizza. Sa pantry naman ay tahimik. Nakaupo si Divine sa isang sulok, nakapikit at pagod na pagod ang acting CEO. Pumasok si Paulo para kumuha ng tubig. Nakita niya si Divine. Akmang aalis na sana siya pero nakita niyang nanginginig ang kamay ni Divine habang hawak ang isang tasang wala namang laman. Lumapit dito si Paulo. Kumuha siya ng mainit na kape sa bendo machine. Inilapag niya ito sa harapan ni Divine. Eto kape, 3-in-1 lang yan. Wala kaming Starbucks dito eh. Dumilat si Divine. Nakita niya si Paulo at ngumiti na pagod ang dalaga. Favorite ko ang 3-in-1. Maraming salamat, Pau. Umupo naman si Paulo sa kabilang upuan. Alam mo, ang galing mo kanina. Hindi ko akalain na marunong ka palang mag-crimp ng LAN cable. Tinuruan kasi ako ni John. Dati kasi kapag napuputulan kami ng internet sa bahay, dahil pinaparusahan ako ni Daddy, ako mismo yung nag-aayos. Tumahimik ang opisina. Bakit mo ba ginagawa yung Divine? Yung pagpapanggap na isang angkas rider? Huminga na malalim si Divine. Ito na ang chance niya. Alam mo, Paulo, buong buhay ko, nakakulong ako sa expectations ng iba. Ako si Divine. Dapat perpekto ako. Si Divine, dapat umaarting mayaman. At si Divine ay hindi dapat nakikipag-usap sa mga staff. Alam mo, napaka-suffocating nun. Para akong trophy na nakadisplay sa isang istante.
Tumingin si Divine sa labas ng bintana ng pantry. Alam mo, nung nagmotor ako, naramdaman ko ang hangin. Naramdaman ko na malaya ako. At nung nakilala kita, naramdaman ko na isa akong tao. Hindi mo naman ako tinrato bilang anak ng boss. Trinato mo ako bilang kaibigan. Bilang kakabe. And, alam mo, that was the most real thing I ever felt. Lumingon si Divine kay Paolo na mayroong mga luha sa mata. Alam mo, hindi kita pinaglaruan, Paolo. Sa lahat ng pagkakataon na kasama kita, yun ay yung totoo kong sarili. Si Dee at si Divine ay iisa lang. Si Dee ang puso ko at si Divine ang pangalan ko. Nakatitig lang si Paolo. Nararamdaman niyang sincerity sa bawat salita. Nawala ang galit niya at napalitan ng pangunawa. Alam mo ba kung ano yung masakit? Ano? Yung nalaman kong kaya mo palang bilhin ang buong pagkatao ko. Pero pinili mo kumain sa Paris nang kasama ako. Natawa si Divine habang umiiyak. Bakit? Masarap naman yung Paris Oo na, masarap na. Ngumiti na rin sa wakas ang binata. Tumayo si Paolo at inilahad niya ang kanyang kamay kay Divine. Tara na boss, umuwi na tayo. Pagod na ang CEO namin. Wala naman akong dalang motor. Iniwan ko sa bahay. Oh, di mo commute tayo. Tuturuan kita sumakay ng jeep. Real life, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Divine sa excitement. Talaga? Jeep? Okay, game ako. Lumabas sila ng building. Si Divine na naka-blazer pa rin pero nakatupi ang sleeves. Si Paolo bit-bit ang bag ni Divine. Pumara sila ng jeep. Puno pero may space pa sa dulo. Sumakay sila at siksikan at napapagitnaan si Divine ng isang matabang mama na may manok na pula at isang estudyanteng natutulog. Nasa harapan niya si Paolo. Okay ka lang ba dyan, Ma'am Divine? Pabulong naman na sumagot ang dalaga. Ang init, masikip at saka amoy pawis. Welcome to the Philippines. Bayado. Inabot nito ang barya. Kinuha na Divine ng barya at iniabot naman sa driver. Bayado ho. O ilan to? 2 po sampalok at saka BGC. Tumingin nito kay Paolo. Iatid kita sa inyo. Delikado na. Sa loob ng jeep habang umaandar at tumutugtog ang air supply, nagkatinginan sila. Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Divine para hindi ito mauntog sa bakal kapag pumipreno. Bati na tayo? Bati na, basta... Basta ano? Basta ako pa rin ang rider mo bukas Tumawa muli ang binata. Okay, sige pero dapat may discount na. Free ride na, lifetime subscription. Napangiti si Divine. Ito ang pinaka hindi komportableng biyahe niya sa tanang buhay niya pero ito rin ang naging pinakamasaya. Dahil katabi niya ang lalaking tumanggap sa kanya. Mayaman man o rider, Divine man or di. Isang linggo matapos ang jeepney ride, birthday na ni Nanay Lita. Sa maliit na apartment sa Sampaloc, masikip pero masaya, nandoon si Kiko, ang kapatid ni Paolo at ang ilang kapitbahay. Nakahain ng menudo, pansit at lumpiang Shanghai. Dumating si Divine. Hindi siya nakagown at hindi rin siya naka-rider outfit. Nakasimpleng floral dress at sandals lang. Walang bodyguards. Si Butler dyan lang ang naghatid sa labas na may dalang lechon bilang regalo. Sinalubong ng binata si Divine sa may pinto. Di, buti nakarating ka. Akala ko maliligaw ka sa iskinita. Ngumiti naman si Divine habang may dalang cake. Huwag ka mag-alala, Waze is my best friend, Pao. At saka hindi ako pwedeng mawala, no? Hindi ba birthday ni nanay? Pumasok sila, tumahimik ang mga kapitbahay. Alam na nila ang chismis. Ang girlfriend daw ni Paolo ay anak na may-ari ng kumpanya at isang bilyonarya. Lumapit naman si Nanay Lita. Naka-wheelchair pero masigla ang muka. Aba, ikaw ba si Divine?
Grabe, agad mo naman palang bata. Salamat po. Magandang gabi ho, Nanay Lita. Happy birthday po. Divine na lang po or D? Naku, salamat anak. Pasensya ka na sa bahay namin Maliit, mainit at walang aircon. Nagmano naman si Divine at umupo sa tabi ni Nanay Lita. Okay lang ho yun, Nay. Mas gusto ko ho rito na warm. Ang bahay po kasi namin malaki nga pero malamig. Dito, ramdam may init at pagmamahal. Napangiti si Paulo. Tinitigan niya si Divine na mukhang kumakain ng minudo gamit ang tinidor at kutsara na hindi ginto. Nakikipagkwentuhan naman ito kay Kiko at sa kapatid niya na walang kaarte-arte. Grabe pre, iba na yan Yung bilyonaryo kumakain ng lumpia na may sausawan ng suka. Uy, ayos. Keep her pre. Wala ka na mahanap na ganyan. Alam ko pare, hindi ko na to pakakawalan. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ni Divine. Calling Daddy. Tumahimik ang buong paligid. Hello Dad? Divine, nasan ka? Sabi ni Butler, nandiyan ka sa Sampaloc. Anong ginagawa mo sa squatters area? Dad, nasa birthday po ako ng nanay ni Paulo. And please, don't call it a squatter area. Isa po itong residential community. Ano? Si Paolo? Ang ahente na yun. Divine, umuwi ka na. We need to talk. Bring him with you. Gusto ko makaharap ang lalaki na yan. Ngayon na. Ibinaba ni Divine ng phone at tumingin siya kay Paulo. Pao, pinapatawag tayo ni Daddy. Hinawakan naman ni Nanay Lita ang kamay ni Divine. Anak, huwag kayo matakot. Kumaling niyo ang isa't isa ipaglaban ninyo. Paolo, samahan mo si Divine. Ipakita mo sa tatay niya na kahit mahirap tayo, meron tayong dangal. Opo, Nay. Bumalik sila sa BGC. Sa boardroom ay nakaupo si Mr. Smith sa kabisera. Nasa paligid niya ang ibang board members at si Miss Vina na sumisip-sip pa rin. Pumasok si Divine at Paulo. Si Paulo ay naka-polo shirt lang at slacks galing birthday. Si Divine naman ay nakadress. Tumingin si Mr. Smith kay Paulo mula ulo hanggang paa. Okay, so ito ang lalaki na yun. Paulo Aragon, call center agent, salary grade 2. Tumayo naman ang tuwid ang binata at hindi yumuko. Good evening ho, Mr. Smith. Ano, good evening. Do you think this is a social call? Mr. Aragon, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kumpanya na to? Bilyones. At ang anak ko magmamana nito. Sa palagay mo ba, nababagay ka sa mundong ginagalawan niya? Sir, if I may add, average agent lang ho yan. Maraming attendance issue dati. And not exactly executive material. Tiningnan ni Divine si Bina ng matalim. Dad, stop it, okay? Paulo is not here to apply for a loan. He is my boyfriend. Ano? Boyfriend? Divine, ginagamit ka lang niya. Isa yung gold digger. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, iiwan ka rin yan. Huminga naman ng malalim si Paulo. Sir, with all due respect, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Buhay po ako bago ko nakilala si Divine. At mabubuhay po ako kahit wala siya. Pero pinili ko siya mahalin, hindi dahil sa apelyido niya. Minahal ko siya no akala ko ang angkas rider lang siya. No akala ko 180 pesos lang ang laman ng bulsa niya. Natahimik ang boardroom. At saka tungkol sa kumpanya na to sir, kaya po mataas ang attrition rate ninyo, kaya po maraming nagre-resign, ay dahil yun sa mga tao na tulad ni Miss Vina. Ano? Excuse me? Yes ma'am, you treat people like numbers. You don't listen. And Mr. Smith, kung gusto nyo yumaman lalo ang kumpanya ninyo, pakinggan nyo mga tao sa baba. Kasi kami ang kumakausap sa mga customers ninyo. Kami ang nagsisilbing muka ng Smith Global. Tinitigan ni Mr. Smith si Paulo. Nakita niya ang tapang nito at ang takot. Tumingin naman si Mr. Smith kay Divine. Totoo ba ang mga to, Divine? Oo, Dad. Nung nagpanggap akong rider, nakita akong realidad. Our employees are tired, scared, and burned out. Kung hindi natin babaguhin ang kultura, babagsak ang kumpanya in the next 5 years. Naglaba si Divine ng folder. Okay, so this is my proposal. Project Angkas. Number 1, salary increase for rank and file. Number 2, removal of toxic management policies. And number 3,
and immediate termination of managers with low employee satisfaction scores. Pagkabasa nun ay binuksan ni Divine ng folder. Okay, at nasa top list po natin ay si Miss Vina Morales, Operation Manager, at ang naging score niya ay 2/10. Namutla ang sipsip na si Vina dahil sa narinig. Sir Smith, hindi ho totoo yan. Binasa naman ni Mr. Smith ang report na galing kay Divine. The numbers don't lie, Vina. 2 out of 10. My God, mas mataas pa ang rating ng cafeteria food natin. Muntong hininga ulit si Mr. Smith at tumayo siya at saka lumapit kay Paolo. Okay, you have a guts, kid. At gusto ko yan. Inabot ng CEO ang kamay niya at si Paolo kahit kinakabahan. Nakipagkamay pa rin sa ama ng kanyang kasintahan. Maraming salamat po, sir. Divine, do what you want to do. I'm retiring and I wanna go fishing. The company is now yours. Niyakap ni Divine ng daddy niya. Thank you, Dad. Hindi mo to pagsisisihan. Humarap naman si Divine kay Vina. Miss Divine, meron kang dalawang choices. Resignation or demotion to agent level. Para naman maramdaman mo naman ang hirap nila. Yumuko naman at hiyang-hiya si Vina. Magre-resign na lang ako. Nagpalakpakan ng ibang board members na inis din pala kay Vina. Isang buwan nang nakalipas, ibang-iba na ang aura ng Smith Global Solution. Maliwanag, may libreng coffee brewed at hindi na vendo. May sleeping quarters at higit sa lahat ay masaya ng mga tao. Si Kiko naman ay naging promoted na bilang isang team leader. Okay, team, huddle tayo ha. Remember, happy vibes lang palagi. Kapag irate ang customer, hinga ng malalim. Isipin nyo na lang ang bonus next week. Sa executive office na salamin na ang pader parang transparent, nakaupo si Divine sa CEO chair. Pumasok si Paolo. Naka-business casual na siya. Siya ngayon ang head of employee relations. Trabaho niya ang siguraduhing masaya ang mga empleyado. Miss CEO, may complaint po tayo sa floor. Oh, ano yun? Toxic management ulit? Hindi ho, masyado raw malamig yung aircon at saka miss na daw po nila si Boss D. Natawa naman ang dalaga sa biro ni Paolo. Hay nako, sabihin mo dyan kay Kiko na mag-jacket siya. Lumapit naman si Paolo sa mesa ni Divine. Pero seryoso di. Miss ko na rin kasing mag-ride. Masyado na kasi tayong busy sa opisina. Okay. Miss mo na ba ang Ducati? Miss ko na yung driver. Niyakap ni Paolo si Divine. Maraming salamat, Di. Salamat dahil hindi mo kami kinalimutan. Salamat dahil binago mo ang mga buhay namin. Ikaw ang nagbago ng buhay ko, Paolo. Kung hindi dahil sa'yo, nasa penthouse pa rin ako, malungkot at bored. So, ano na? Work na? Work na ulit? Actually, nag-file ako ng leave eh. Ha? Kanino ka nagpaalam? Ikaw ang boss, di ba? Sa sarili ko. So ayun, approve naman. So, may lakad tayo. Dinala ni Divine si Paolo sa rooftop garden ng building. Sa gitna ng garden, may nakatakip na tela. Teka, ano ba to? Bagong equipment? Dali, buksan mo. Hinila ni Paolo ang tela. Nanlaki ang mga mata niya. Isang bagong-bagong Ducati Scrambler na kulay puti. Naku, ang ganda. Kanino to? Para yan sa'yo. Ano? Sa akin? No, di, umali to. Hindi ko to matatanggap. Paolo, hindi yan suhol. Regalo yan kasi gusto kong ikaw naman yung mag-drive. Ako? Oo, pagod na kaya ako mag-drive. Gusto ko, ako naman yung aangkas sa'yo. Gusto ko, ikaw naman ang magdadala sa atin sa kung saan-saan. Inabot ni Divine ng susi. Paolo Aragon, will you be my permanent rider? Kinuha ni Paolo ang susi. Naluha siya, hindi dahil sa motor, kundi dahil sa tiwalang ibinibigay sa kanya ni Divine. Oo, yes, Boss D. Kahit sa lupalo pa tayo makarating. Sumakay si Paolo sa motor. Pinaandar niya. Sumakay naman si Divine sa likod at yumakap siya sa bewang ni Paolo. Ano, ready ka na ba, ma'am?
Oo, ready na ako. Bumalik sila sa EDSA. Traffic pa rin. Maingay at magulo. Pero sa gitna ng dagat ng mga sasakyan, may isang puting Ducati na sumisingit na maayos. Si Paulo ang nagmamaneho. Si Divine ay nakaangkas. Pareho silang naka-helmet na may sticker na CEO at agent. Boss D, saan ba tayo pupunta? Kahit saan, basta't kasama ka. Gusto mo magpares tayo? Okay, sige. Miss ko na rin kasi yung mga taba. Tumawa silang dalawa. Sa mata ng ibang motorista, isa lang silang ordinaryong couple na nagmomotor pa uwi. Walang nakakaalam na ang babaeng nakaangkas ay may-ari ng pinakamalaking call center sa bansa. At ang lalaki nagmamaneho ay ang taong nagturo sa kanya kung paano maging tao. Ang buhay parang angkas. Minsan traffic, minsan mabilis, minsan delikado. Pero basta tama ang kasama mong bumabiyahe, siguradong makakarating kayo sa magandang destinasyon. At para kay Divine at Paulo ay nahanap na nila ang kanilang finish line sa piling ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong aming mga tagapakinig. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Cassie. At dito nagtatapos ang istorya ng pagmamahalan ni na Divine at Paulo. Wakas.